Hey mga kababayan at sa ating mga ka-Gen Citizens. Welcome to the last episode of Generation Zaya, your weekly tambayan of real talk, fun vibes, and Gen Z stories kung saan tayo ang sentro, atin ang kwento. In the previous episode, we had amazing kwentuhan with Nicole, all about curves with confidence. We talk about loving yourself just who you are, feeling good in your own body, and carrying that real confidence everywhere. And for today, for the very last episode, sa huling episode ng ating Generation Zaya ay ating magkakaroon tayo ng super duper special episode na kung saan kikilalanin natin ang mga tao sa likod ng camera at sa likod ng buong Generation Zaya. Finally, we're giving spotlight to those persons na nagbigay ng kanilang puso, determinasyon, pagod, dugo at pawis para lang mabigyan tayo ng weekly episode every Tuesday para sa inyo, mga ka-Gen Citizens. From the creative heads who plan every topic, to the pre-prod crew handling all the details, and the post-prod squad editing until sunrise, puyat at eyebags ang kanilang puhunan. Let's hear their untold stories, the sleepless nights, the fun kwentuhan, the challenges, and how much love and hard work they pour into making this talk show happen para lamang po sa inyo. Kaya ka-Gen Citizens, don't go anywhere dahil sa ating pagbabalik, pupunta na tayo sa pinakahinihintay nating part every episode, ang kwentong Gen Z. Nagsama-sama na naman tayo muli mga ka-Gen Citizens and maybe for the last time. Pero dahil doon, may special treat kami para sa inyo. We've heard so many stories from our past guests, from their many struggles and successes as a Gen Z in this day and age. But today, wag tayo lumayo and hear firsthand of what happened behind the scene of this very show na Gen Citizens or Generation Saya sa ating mga from episodes na 1, 2, 3, 4, 5, and 6. From 6 episodes, paano kaya ito nabuo? Samahan niyo po ako as we invite some of the people who make this show possible. Let's all welcome the executives of Generation Saya. Hello! Magandang araw sa inyo. Maganda. Okay, yan naman tayo. So, can you please introduce yourself and what's your role in Generation Zaya? Hi, Gen Citizens. I am Darlina Samson and I am the director of Gen Zaya. Hey, mga ka-Gen Citizens! In intro, I'm Grace Nagasriado and I'm the executive producer of Generation Zaya. Hey, Gen Citizens! I am Nicole Palado and I am the creative director of the Generation Zaya. Hello, good day everyone. I'm Ana Parito, the head writer of Generation Zaya. Okay, sige. Can you please tell your nicknames para mas madali tayong magkakakilala? And of course, sa ating mga viewers, yung mga screen name ninyo. Gusto nyo screen name? Wow, screen name. Very writer ang atake at artista. Sige. You can just call me Ana since yung tinatawag ko everyone calls me Ana Caro, pero Ana, kahit ano ko lang. Medyo nahihiya ata si Ana ng konti. Sex bomb Nicole? Ay, hindi ganon. Ay, hindi ganon. Kung sex bomb, kailangan natin ng sample. You can just call me EB Babes. Joke lang. You can call me Grace. Hi, you can call me Ganda. Okay, tapos na po yung... You can call me Dars na lang. Thank you. Okay, we have our director, our executive producer, our scriptwriter, and our... Creative. Ay, akala ko ganda. Yeah! Ay, ikaw pala yun. Okay, sige, our creative head. So, ngayong araw, makikilala natin ang ating mga let's say, executives sa ating Generation Zaya, actually hindi po nila alam kung ano yung mga itatanong sa kanila ngayon. This is a natural questioning at interview type talaga. Dahil gusto nating makita kung gaano nga ba
yung puso ng ating mga executives sa pagbuo ng buong Generation Zaya as a whole. So let's start with the first question. Bakit Generation Zaya yung napili ninyong topic for your broadcast journalism final output? Buti na lang naisip mo yung sagot doon. Napag-prepare. So, yung Generation Saya po, it came from Generation plus Saya. So, ginawa lang namin Z kasi Gen Z. Because we are all composed of Gen Z. And this was proposed by one of our members, si Bonnie po, si Bonnie Calgumbok. Siya po ang nag-isip ng title, which is very, very nice. Very, very nice. So, it tackled about all Gen Z topics from personal to every aspects na nararanasan ng Gen Z. So, yun. How about sa branding naman ni Gen Z? Paano nyo naman tinrabaho yung branding ni Gen Z? Siyempre, yes, this is a final, aside from being a final output for broadcast journalism, ito yung isa sa mga nagsisymbolize ng inyong classroom kasi. Kasi the Gen Z is the typical classroom vibe setup. So, paano nyo naman binild yung branding ninyo in terms of your show and program? And since we are all composed po of Gen Z people, parang naisip po namin na ang Gen Z and Gen Zaya composes of the yellow theme, which means in color theory is happiness. So parang we want our audience to convey happiness while watching us po. Wow, talagang incorporated ang ang color theory sa sa buhay ng ating Generation Zaya. So, ito naman. First questions first. Ano yung pinakaunang struggle na naramdaman ninyo at naranasan ninyo in preparation? This is in planning stage of the program itself. Kasi I know that we had a defense pa on your presentation for your TV production or output. Ano yung unang challenge na meron kayo? Kasi yun yung pinaka-exciting part eh. Yung unang pinaka-problema na kakaharapin ninyo before you create or before ma-approve yung topic ninyo. So, yung pinaka-challenge po na nakita ko from the whole production po before we, bago po namin ilatag sa inyo yung mga topic was yung topic po mismo. Like, paano po siya magiging seamless from episode 1 to episode 6. So, paano yung magiging transition niya. So, yung ginawa po kasi namin sa episode 1, it tackled about entering a new environment, which was Jamie. Transfer siya from Ateneo. Ateneo to Olfu. And next was from Joey. Joey's story was all about friendship. And next was Ken's story was all about family. And third, we have TJ, which tackled about his business. So parang nandun yung transition na from entering the new environment sa nakakapaligid sa'yo hanggang sa sarili mo na nakafocus. So, kung mapapansin nyo, after nung kay TJ sa business niya, tinakal naman natin yung story ni Sean. So, yon yung experience niya about online world. So, paano niya hinarap yung mga bashers. And lastly, we have Nicole's story, which talk about the body shaming online. Sige, next question is kay writer naman. No? In writing, kasi syempre in a production, si writer yung isa sa talaga nagbibigay or backbone natin in terms of the production. So, papaano kayo nag-decide in formulating the 6 topics of Generation Zaya? Kasi I can see there's a story eh. So, ano yung pinaka-storya na meron kayo na gusto ninyong ikwento with Generation? Aside from being a Gen Z na kabataan, ano pa yung meron behind that? Bakit yun yung path na pinili ninyo? Parang nakadepende po sa guest po namin or kung ano po yung topic po ng episodes. Speaking of topic per episode, kasi sabi mo, nakadepende siya per guest. So, hinanap nyo ba yung guest or yung guest yung lumapit sa inyo? Hinanap po namin talaga yung guest po. Kasi po, nag-formulate na muna po kaming topic, tapos po pinapa-approve po sa inyo, syempre po. Tapos po, naghahanap po kami ng specific person po na available po sa day of shooting. Kung pwede po ba niya i-share po sa amin yung story po niya, ano po yung struggles po niya, yung success po niya as a current Gen Z in this day and age po. I think our director has something to say. Sige, sure. Call a friend.
Actually, sir, ako po yung actually nag-invento ng mga topics. And then, Oh, invento lang po yan. Invento. Hindi na totoo. Charis. hindi naman. Like, ako po yung gumawa ng outline ng mga, like, from the start pa lang po, alam na namin kung ano yung magiging topic from episode 1 to, actually, originally, should be composed with 8 episodes po. Kaso, syempre, with the short time, we parang iniklaan na lang namin po into 6. And then, ako po yung naglagay ng mga specific topics na kakailanganin. And then, we will find a guest or siguro yung mga friends of friends na mga nasa production team din. Kung fit po siya dun sa topic and kung available po siya. And then, dun po namin na parang napaprocess kung sino po yung magiging guest namin and kung free po ba sila that time. So more on naging connections ang inyong Yes po, yes po. susi para ma-reach out itong mga guests na ito. Sige, let's start or let's dig deeper doon sa guest naman. So sa 6 na guest na meron kayo, ano kaya yung one na storya na nagpaantig sa puso ninyo? Sige, let's first ask the writer. Siyempre, si writer, siya yung nagsusulat ng ano eh. Nagsusulat yung, ay hindi, sige, iba-ibahin natin yung question. Kay writer, ano yung pinaka-best na interest na meron ka while writing yung lahat ng episodes? Ano yung ay, gusto ko tong topic na to, so talagang yung questions, ginawa nyo talaga ng maayos at mas may effort. Episode 6 po kasi si Nicole David po, siya po yung first guest po namin na woman po. At nag-open up po talaga siya sa story po niya about accepting herself both physically and mentally po about her physical body po. Tapos hindi po talaga yun na pag-uusapan na topic talaga po. So I think dun po talaga kami po, hindi lang po ako yung nag-iisang writer, parang ako lang po yung nag-feed up kami of each other kasi gusto ko po yung mga writing style po ng other writers po. Kaya I try my best to put all our ideas together para po mabuo po yung script outline po ng isang episode. So, nag-resonate po talaga sa akin yung story po ni Nicole David po. Okay, for the 6th episode. Next naman, sa ating creative director, ano naman yung parang mas nag-enjoy ka na bigyan ng or gawan ng kakaibang atake na topic out of 6? The episode 4, si Kuya TJ. Kasi sir, sobrang ganda po kasi nung story niya. Kasi yung story niya po is from passion niya lang, tapos ginawa niya pong business. Yung story niya po kasi, nasabi niya po doon na dahil po sa business niya is natutulungan niya po yung parents niya na bayaran yung tuition niya, ganun. So, wala. Ang galing-galing lang, sir. Parang, wow, kaya niya yun. Ako, hindi ko kaya yun. So, the episode of the cookies. Yes po, Yeah. si Freco. Si Freco. Next, ay mamaya na si executive producer, si director muna. Oo. Direct, ano naman yung pinaka-challenging na episode out of the 6? Challenging. Bukod dito kasi wala kayo sa behind the scenes. So, talagang iba ang tumatrabaho sa trabaho ninyo ngayon. Ngayon, kayo ang tinatanong, ano naman yung pinaka-challenging na episode out of the 6? Sir, out of 6 episodes, the one we struggled the most is episode 1. Since yun po yung parang pinakauna, syempre nangangapa ka pa, hindi mo pa alam ano yung magiging proper flow. And then parang, syempre, medyo may pagka-shy type din po yung guest namin noon. So parang we have to adjust for them as well. Pero mostly, the most struggle po na na-experience namin is the proper flow ng mismong run ng TV show namin. That's all po. Okay. EP, as the executive producer of Generation Zaya, ano naman yung isang pinaka naging problema sa overall production in shooting and in online hanggang sa showing? Ang nakikita ko pong problema, actually po per episode may problema, hindi lang po sa social media, sa interaction. So unahin po natin, unahin po natin yung sa episode 1. Ang main problem po namin doon was yung audio, sir, di ba? Right? Right. Ako na din sa tama audio. yun. Yung audio, sir. Tapos yung sa second episode din, yung audio din. Sa una lang siya maganda, pero right after nung segment 2, game 2, wala na. Yung comment nyo din po sa amin noon yun, sir. Tapos, episode 3 and 4, luckily, nakahiram kami kay Sir Felix ng mic. So, thank you so much, Sir Felix, sa pa-mic. So, medyo gumanda na yung audio namin. So, next
3 and 4 yun po yung parang yung sa mic, sir, okay na kami doon. And for episode 5 and 6 naman po, yung naging problem namin is yung lumipat kami ng pwesto. So, Yeah. kailangan namin i-adjust yung set design, lights. Actually, sir, namamroblema kami kasi ang daming bagay na hindi namin kontrolado sa space na to, gaya nung fire extinguisher na hindi namin talaga matatanggal kasi bawal talaga. Bawal talaga. And yung sa lights po, sir, hindi po kami masyadong satisfied sa lights kasi medyo madilim nga po compared sa TV lab. So, sa social media naman po, ang nakita ko pong problem is kami-kami lang din naman po yung nagla-like. Yun po yung problem. So, parang within the team lang po yung nag-i-interact sa mga posting. And sa live stream naman po, since YouTube po kami, so parang low po kami sa Engagement. viewers engagement, and kami lang din naman po yung nag-view, nanonood, nagko-comment, gano'n. Pero yung pinaka favorite, nagsabi ng favorite, yung pinaka nagustuhan ko po sa lahat ng episode was na-incorporate po namin yung 3 fillers po namin, which was proposed by Darlina po, yung Factually Zaya, Word of the Day, and Gen Zaya Challenge. So parang mas nabuhayan yung flow ng buong episode. Okay, sige. Ngayon, my question goes to the director. Direk, in terms of discipline, pagdating sa shooting, ano kaya sa tingin mo yung pinaka-greatest challenge na meron kayo? In terms of greatest challenge, sir, siguro po, yung mismong production team, attendance talaga. Inconsistent. Kaya, the most of us has double roles kung ano yung dapat na hindi ginagawa ng isa, napupunta sa isa. Actually, yun lang talaga, sir, yung pinaka-inconsistent namin na problem talaga for nagiging unfair po yung workload, tapos mas nadodoble yung mga iba, hindi nagagampanan, kaya iba po yung sumasa po. Yun lang po. Okay, sige. Para sa mga viewers natin, no, para sa kaalaman po, yung ating mga backgrounds or yung ating buong team ay, yung first 4 episodes nila, ito po ay ginanap sa aming photo laboratory. Kaso nagkaroon ng major renovation, yung radio laboratory and photo laboratory ni APCOM dito sa OLFU. So talagang naglipat sila ng pwesto. And from that point, alam ko na mas magkakaroon sila ng problema in terms of their setup at in terms of their outputs. Kasi nga, bago ulit, so another adjustment into the setup itself and the overall production. But lahat naman, nakita ko naman yung effort in terms of your outputs. Nakita ko yung pagpapakahirap sa bawat segments, although hindi tayo na-reach yung target date na dapat tapos na yung episode, pero but still, pag napapasa naman nila, wala naman ng masyadong comments. So that's a great achievement in terms of a production, no? So next question. Ano naman or meron bang nangyari na na-delete yung file, may nawalang clips, may hindi na shooting, tapos nangyari na lang siya, nalaman nyo na lang, editing phase na kayo? Actually po, meron po talaga. So yung episode 2 po, kung napapansin nyo po, every last segment po namin, meron po kami moving cam sa guest namin kung saan mag-write siya sa chalkboard po namin. And yung sa episode 2 po, wala po yung clip na yon. So yung napakita lang po namin yung main cam, which is hindi nakita yung guest na nagsusulat. So hindi ko po alam kung na-delete po yon or hindi po na-record. So, nalaman na lang po namin nung nagsasort na po ng file. So, wala po talaga, hindi na po talaga namin nahanap. Kaya yung napakita na lang po namin, yung finocus na lang po namin yung sa main cam. How about sa editing? Sino-sino yung mga responsible pagdating sa editing ng episodes? For editing po, every episode po kasi nagro-rotate po kami. Meron po kaming mga segment editors, may master editor, and we also have Can you please explain their jobs, si segment editors and si master editor, para at least alam ng ating mga viewers kung paano nyo hinati-hati yung trabaho?
For segment editors po, sila po yung nagsisequence ng flow per segment and sila din po yung nagpapalipat-lipat ng camera kasi nga po mayroon po kaming 3-cam setup. So kung sino pa nagsasalita, doon po nila ifo-focus, i-click yung parang sa multi-camera. And for the master editor po, siya po yung nag-a-add ng mga text, ng transition, ng mga graphics, and the BGM, sir. So talagang hinati-hati nyo siya para hindi ganun kabigat yung trabaho ng master editor. So ito naman, in terms naman of choosing, kung sakali lang na hindi yan yung role ninyo sa mismong executive, for example, hindi ikaw sa writers, hindi ikaw sa creatives, hindi ikaw ang EP, hindi ikaw ang director. Ano kaya sa tingin niyo yung kukuhanin niyo na sa tingin niyo talagang mas mag-e-enjoy kayo at mas gusto niyo siyang trabaho? Kung sakali lang naman. If ever po, if majority po kasi I'm a writer po. Pero I would like to try handling the cameras po or the lighting po, but I'm still not as experienced as the others po, so I'm not really confident po with the lights and cameras po. As for me naman po, as a creative director po, wala po. Actually, masaya na po ako sa role ko na to since mas keen po kasi yung observation ko when it comes to outfits ng mga guest or host. So, feel ko, wala, ito na talaga eh. Akin na to. So for me naman po, pinangarap ko po talaga maging host. Alam po yan ng lahat. Pinangarap ko pong mag-host ng isa sa mga episode po ng Generation Zaya. So feeling ko po magaan po yung trabaho nun kasi hihintay mo na lang yung script outline, magpapa-approve ka na lang ng damit, yun na lang gagawin mo, tapos magsasalita ka sa harap ng camera. Speaking of host, before we continue with the director kung ano yung pipiliin niya, paano nyo naman pinili yung hosting? Paano nyo nilagay yung bawat host sa per episode? Gaya po ng sabi ni Darlene na kanina, yung mga guest po namin from Connection. So, kung sino po yung close doon sa guest, siya po yung nag-host. For example po, for episode 1, si Bea po, close po siya kay Kuya Jamie, kaya siya po yung naging host. Siya din po yung naging host doon kay Sean kasi po siya po yung pinsan niya. And kay Kaya umulit siya. Opo. And actually po, dapat po si Andrea po yun. Kasi sabi niya nga daw po, parang meron po siyang malas, gano'n. Kasi every time na mag-host siya, hindi daw po natutuloy. Kaya nagpapalit na po siya para daw po matuloy. So yun po. And si Bonnie po kay Nicole kasi po former classmate po namin siya. And yun po. Okay, direct. Kung hindi ikaw si director, sino ka? I think camera operator na lang ako. Pero sir, if I would like to stay as the director pa rin. Kasi, ito po talaga yung usual role ko sa classroom namin, to lead. So parang every time, I feel ko naman po na confident naman po ako sa leading skills ko. So parang, stay as it is. But is this your first time to lead those mga teams ninyo and committees in a TV production? Or nakapaggawa na ba kayo ng TV prod before na may iba't ibang episodes? Or first time nyo to? Sir, mako-consider ba yung news broadcast the full program as ano? Ilang beses kayo nag-news broadcast? 3 times po. Pero hindi kasi sa series. Yeah, Iba't iba episode. lang Hindi siya siya. weekly, Pero yun na sir. yung pinaka-ano nyo. Yun So na this po is your yun. first time Yes, po. in creating a TV production or TV show. Not bad for a first timer. That's a great tawag dito, magandang performance ang meron with the first timer. So, kung di naman pala kayo first time dito sa mga jobs ninyo, kung sakali nabibigyan pa kayo ng another episode, isa, anong topic yung gusto ninyo? Let's start with the writer. For me, if I were to create an episode po, it would be about the environment po since ang dami na pong mga natural disasters po na nangyari. And as the generation today, as part of the generation today, we should do our part and help the environment as best as we can. Wow, as an environmentalist. Thank you, Miss Earth.
Next? Miss Universe. Miss Universe. Universe. Thank you for that one. Ha? Hindi. As a Gen Z po, I wanted to spread my knowledge po. Wow! Hindi. I wanted to, gusto ko ding, paano ko ba sasabihin to? Naiiyak ako. Hindi, joke lang. I want to make others aware po of what's happening po right now. And, kasi parang, kabataan po yung pag-asa ng bayan, di ba? So parang sila yung dapat na mas maging mulat dahil sila din po yung yung mas open yung nila, yung isip nila. So all about youth, yung paano? Yes po. Wow. Okay. So ako po, ito po actually parang ito po yung topic na gustong-gusto ko na dati ko na pong pinapapropose sa kanila, which is yung noon versus ngayon na Christmas tradition po. Kasi kami naman po as Gen Z, naranasan na din po namin yung dati. So, yung mga tradition Like what? dati. Like, sir, yung nangangaroling ka pa, tapos pupukpukin mo yung Tarzan para makagawa ka ng ganon. Naranasan po namin yung mga ganon. And then, ngayon din po, nararanasan din po namin yung modernization ng tradition sa Christmas. So, yun po yung topic na pinapropose ko po dati. Pero, So Christmas episode ang Yes gusto mo. po. Since December naman ngayon. Okay. Director? If I were to incorporate another episode, oh my gosh, pwede bang Christmas tsaka yung a combination of both? Oh, sige, pwede kasi, naman. feel ko Gen Zaya has the platform to speak and incorporate happiness towards our audience. So parang, we could incorporate both po na, since yun nga po, yung gustong ni Grace is yung parang noon versus ngayon, parang, I think it comes to a realization na when we get older, yung parang mas masaya dati, mas nagiging less na ngayon. So parang, I would like to focus, siguro yung pag-transition po, yung sa kanya, sir, di ba, yung practices ng mga Christmas, ganyan. Ang sa akin naman po siguro, sa isang tao, para siya naka-focus siya into a specific person na, kung ano yung mas masaya sa akin noon. Parang, the more you get older, the more it disappears. Parang ganun. Siyempre, adulting, lalo na kapag tumatanda ka na, yung responsibilities mo tumadagdag, and dyan po papasok ang edad ng mga Gen citizens. And syempre, Generation Zaya has the platform to speak about the current happenings about our country. So, siguro, in terms of Generation Zaya pa rin po, hindi lang po natin i-focus kung ano yung nagbibring ng saya sa mga tao, but also comfort to our fellow Filipinos to also care about our country din. Okay, sige. Last question. Kung meron kayong babaguhin sa Gen Zaya, sa inyong show or TV program, may papalitan o kaya may idadagdag na segment, ano to and bakit? sir, siguro po kung may idadagdag po kaming segment, ito po yung parang kanta session, ganon. Which was, from the other group po, Communec. So, sa hindi po nakakaalam, public service announcement. So, hindi po nakakaalam, pinag-combine po yung group namin to better produce a quality output. So, yun po. Gusto po namin idagdag yung segment po na nanggaling sa kanila, which is yung Komtahan. So, yung parang pong i-feature po namin yung mga voices ng Gen Z. Like cover po ng mga songs, gano'n. Which is ngayon madaming talagang kumakanta at gumagawa ng kanilang mga sariling mga music. Tapos po yung kanta po na yun is yung parang pong related sa episode. Wow! Ang daming time para gumawa ng mga kanta. Pero that's actually yung nung una, para sa ating mga viewers, nung kanilang pinapresent yung topic of Generation Zaya and yung una na Communec. Talagang magaganda yung ideas. Yun nga lang talagang nagkaroon ng problem in terms of the first episodes. Kaya na-delay pa kami, I believe, 2 weeks pa ata before the first episode, before nag-start yung first episode. So, sabi ko, sige, pagsamahin natin, pag-combine natin yung dalawang grupo, let's adopt yung mga best practices ng bawat isa. And makikita naman sa output with Generation Zaya kung ano yung naging
effect ng pagsasama ng bawat grupo at ng Gen Zaya at ang Community team into one final show, which is Generation Zaya. And I believe that's the final question for our segment 1 at magkakasama pa tayo mamaya. Mga kababrayan at mga ka-Gen Citizens, huwag kayong aalis dyan kasi we are about to switch things up. Ready na ba kayo? We're turning Zaya mode on! Alright mga kababrayan at ka-Gen Citizens, welcome to Zaya Mode On, kung saan mas makikilala natin ang bawat isa behind the scenes. This is the part where we test how well the team know each other, kung gaano nga ba nila kilala ang isa't isa at ang buong grupo. Meron kami mga prepared questions at kailangan niyong pumili kung sino yung team member na pinaka nagre-reflect doon sa situation na babanggitin ko. So, ready na ba kayo? Yes! Ready na tayo sa ating first game, ang Zaya Mode On. Thank you! Tari, may mga sex bomb dancers. Kailangan sumasayaw, di ba, habang nag-aabot ng ano? Ayan. So, meron silang mga popsicle sticks na hawak na may mga mukha ng mga klase nila, harap-likod. So, kailangan in 2 seconds dapat mataas na agad siya. 2 seconds? Sige, ganito. Magbabanggit ako, bibigyan ko kayo ng mga 3 seconds para mag-isip. And then, pag bilang ko ulit ng 1, 2, 3, sabay-sabay nyo itataas. No explanation. Okay. Wala tayong explain dito. Mamaya na lang po kami mag-uusap. Oo. Personalan na lang kayo at sa PM na lang ang usapan ngayon. Ready na ba? Yes. And I believe may mga pangalan naman yung mga Yes po. So mas madali nating makita. Sige. First question. Nakakakaba, no guys? Who's most likely to be early sa call time? Parang wala ata ito 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, go! Ay, okay. May naka-score ng 2 points. Makikita nyo lang, may scoreboard pala, no? Makikita na lang sa scoreboard yan kung sino yung napili nila. Next question. Who's most likely to spot a mistake before anyone else? Ito yung napakatalas ng mga mata. Ayun na. 5, 4, 3, 2, 1, race! Oh! Okay. Meron ako nakikitang familiar faces. Love yourself. Love yourself. Grabe na. Taas ka naman ng iba, hayaan mo namang sila yung magtaas ng sayo. Pwede ba madami? Pwede! Ay, okay. Pwede! Di ba? Nahihirapan pa ako mamili. Pwede naman. Pwede madami. Siguro hanggang mga 3 lang. Sige, 3. Pwede. Next question. Who's most likely to shout rolling the loudest? 5, 4, 3, 2, 1, race! Okay, ayun. Maingay nga yung isa dyan talaga. Maingay talaga yan. Oh, ya daw, ya. Oh. Nag-agree siya. Hana. Sige. Sige, erase mo din yan. Sir, hindi ata agad si Nicole. Sige. Sige, kaya yan direct. Ayun, oh. Ayan. Huwag pong babanggit ng name. Pag maingay si Gadi kagad. Grabe. Okay, next. Who's most likely to laugh during a serious moment on set? Kahit hindi naman minsan nakakatawa, ay tumatawa. Na hindi naman dapat sumagot, ay sumasagot. Sino kaya to? 5, 4, 3, 2, 1, race. Ayun. Parang si Ipi pa ata. Grabe, si Ipi pa guys. Si Ipi.
Next, anong masasabi mo doon na nakikita mo na ikaw ang tinataas nila? Aminado naman po. Ay, aminado. Dapat hindi aamin. Ganun ba? Niligtas nga kita eh. Wala. Hindi nagtaas. Grabe. Sip-sip. Sip-sip si creative director. Next, who's most likely to hype up the whole team? Yung pag wala ng masyadong energy, sila yung mga nasa likod na nagtataas ng kamay, tumatalon-talon. 5, 4, 3, 2, 1, race! Oh! Okay. Okay, may pagkakapare-parehas naman. Sige. Next. Who's most likely to fix a problem without telling anyone? Ito yung mga taong sila naman din talaga yung nagiging may kasalanan nun. Kaya inaayos na nila yung problema before pa malaman ng iba. Especially yung before malaman ni EP, before malaman ni director. Binabago na nila. O kaya, ay may kulang dun sa set. Yan, aayusin na yan, palihim. Sino kaya? 5, 4, 3, 2, 1. Race? Okay. Parang mga executives yung nakikita ko. Parang sila-sila din. May bago. Okay. Sir, pwede magkwento? Sige. Kasi si Janelle po, isa po siya sa sa Jansaya Highlights editor po namin. So every time na may pinapa-revise po ako sa kanya, nire-revise niya po. Pero last episode po, wala na pa akong pina-revise sa kanya kasi naayos niya na po lahat. So parang nag-learn din po siya doon na bago niya ipasa sa akin, ganun, sir, naayos niya na lahat. Wow. Actually, yung sa highlights, guys, talagang nirequest ko sa kanila to have the highlights kasi it can help them in marketing dun sa mismong episode. At nakaka-excite na mag-cut-cut ng mga words or sentences or phrase from the guest and from the episode itself na pwedeng magpaanting na, ano kaya yung sinabi niya? Ano kaya yung aabangan sa next episode? Next! Among the 4 hosts, who's most likely to make the team laugh during a serious take? Parang kilala ko na yung itataas nyo dito. Sige, 5, 4, 3, 2, 1, race! Okay, talagang si Bonnie ang nakikita ko. 4 out of 4. Diba? Walang mintis. Next! Among sa 4 hosts pa rin natin, who's most likely to sing randomly on set? Bigla-bigla na lang kumakanta. Parang kilala ko na ulit to. Sir, pwede kahit hindi host. Sige. Kahit hindi host. Sige. Among the team itself. Sino lang yung basta-basta out of nowhere, bigla na lang kumakanta ng wala sa wala sa oras. 5, 4, 3, 2, 1, race! Okay. Parang si EP na naman nakikita ko. Bakit? Anong story? Kunwari meron kang last word na sasabihin, dudugtong niya ng kanta yun, sir. Sample, sir. Gusto Mahiwaga. Grabe. Napaka niya. Isa siyang living songbook. Na kahit anong word ata ay meron siyang maiisip. Next. Who's most likely to panic when a prop goes missing? Ayan. Kapag merong isang kulang, may hindi nakuha, may hindi nahiram. Sino kaya? 5, 4, 3, 2, 1. Hands up. Race. Okay. As expected, syempre, yung team ng team talaga ng setup ang mga ngarag. Pwede bang magkwento kayo ng one scenario na nangyari yan? Nung lumipat po kami dito sa room, yung hindi po namin nahiram na props, yung mga
project sa Arta, yung mga wall-e, yung mga pineapple, yung mga camera. So part po kasi siya ng background namin. So parang nagmukhang empty nung hindi namin siya nahiram. Kasi di na po namin alam kung saan po nakalagay. Kasi nag-move ng nag-move kami ng faculty. Yes po. Kaya nawala yung mga, anong tawag nila doon? Parang miniatures ng mga pero hindi siya mini eh. Yeah. So, kaya pala. Okay. Nagpanik talaga ng lubos. Next, who's most likely to spend hours making one corner perfect? Parang yun pa din. Feel ko, tama yung nasa isip ko. Same. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tama nga. Sige. Okay. Pero nagkaiba lang tayo. Sige. Bakit kaya sa tingin ninyo, anong scenario yung meron? Bakit? Bakit ba, ano ba yung idea ninyo in terms of the setup itself? Creative director. What's your idea with the production itself? Yung inyong set design? Paano nyo ba siya pinagplanuhan? Actually po, si Janelle po yung nag-propose sa amin ng setup design. Parang in-approve ko lang siya kasi since Gen Z po yung namin, Gen Zaya yung production name, yung setup po kasi na pinropose namin sa'yo, sir, is classroom vibes. So, ayan, sir, classroom vibes. Pero kulang tayo ng elements ngayon. Given naman na na naglipat tayo ng pero nakikita nyo naman po sa mga previous episodes, especially with the episodes 1 to 4, complete talaga in terms of details. Talagang classroom vibes talaga siya. At malapit yung tawag dito, yung board from the interview itself. Nasa left lang talaga siya ng guest natin. Sige, next question. Who's most likely to forget to press the recording button on shoot? Ito. Yung marami na kayong nadaldal, marami na kayong nagawa, tapos biglang, guys, hindi pala naka-play yung camera ko. Sino kaya sa mga cameraman na ang pangunahing trabaho ay pumindot ng record button? 5, 4, 3, 2, 1, race! Ay! So, ano nangyari? So one time po kasi ako po yung camera operator ng main cam. Nag-rolling na po, hindi ko po pala na-press. Sinabi lang po ni Bea sa akin, kaya nag-retake po kami another shoot. Pero hindi pa naman po madami sinasabi dun, sir. Parang intro pa lang, mga minutes pa lang, sir. Ilang minutes na yon? Wala pa naman 2 minutes, sir, ganun. Okay, pero nagro-rolling na yung dalawang camera ninyo. Tsaka, sir, knowing Grace, hindi mo talaga siya mapapagkatiwalaan sa camera. Parang meron ng no? One person can have it all. She's a organized person, pero... Hindi na when it kaya pumindot sa camera. Yun, di ba? Napaka-organized mong tao, pero yung pagpindot sa camera, medyo nahihirapan kang gawin. Pipindot lang yun, ha? Kasi nadadala siya ng ng emosyon, ng shooting. Pero 1 second lang yun, 1 second. Sige, next. Who's most likely to react dramatically when someone bumps the tripod? Yung huy! Ganyan. Ay, bawal pala yung sounds. Yung, mapapagano na lang. 5, 4, 3, 2, 1, race. Si Gadi nga. Okay. Sige, okay. Next. Who's most likely to rename files in a way no one understands? So, kaya naman yung pwedeng final na talaga. Yan, mga ganyan. Mga thesis, ganito rin yung mga sa thesis eh. Next. Sige. Let's see. Okay. Ayun talaga. Si EP pa rin. Tingnan natin yung dulo. Next. Who's most likely to notice small details on the setup and props? Kunyari may mali. Masyadong OC in terms of the props. Parang mali yung pagkakalagay nito, ganyan. 5, 4, 3, 2, 1, race. Okay.
Okay, okay. Sige. Next. Who's most likely to take BTS photos or behind-the-scene photos kahit hindi naman required? Siguro pang ano to? Pang Instagram, ganyan. Pang stories. Pang locket. Ganyan. Oh, okay, pang close friends lang nila. Ay, ayun. Oh, nakikita ko nga ngayon. Very visible at very ano naman ngayon. Kitang-kita today. Kitang-kita. Okay. Bakit? Sige, let's have a story. Sir, ang tawag namin sa kanya is walking montage talaga. Walking montage. Pag Every nawalan time. kayo ng shot, siya yung una yung Alam mo na, lalapitan. siya na talaga. Kasi meron siyang Oh, shot na kahit ano. naglalakad ka lang, sir, sa gilid ng school, may vlog yan talaga. Every time talaga. Ay, wow. Sir, hindi pa na i-stream yung episode natin, meron na siyang vlog sa story niya. Ay, wow! Nauna na siya. So, sa yung KOLs nyo or yung key opinion leaders ninyo na pang-hype ng tao, na guys, abangan ninyo yung susunod na episode namin. Yes. Tsaka sir, kapag makikita mo yung story niya, aabangan mo yung sarili mo. Hahanapin mo talaga. Kung may nakuhanan ka ba ng exposure camera? doon. Na parang pag nakuhanan ka, napaka-blessed mo. Diba? Na-reach mo na yung top na, okay, napasok na ako sa vlog niya, okay na ako. Ganon. Kahit hindi ka makita sa main na video, mas sa vlog dapat niya. Success ka. So kayo, nakita niyo na yung sarili ninyo sa... Yes. Masaya ba kayo na nakita niyo yung sarili ninyo? Okay naman yung mga itsura niyo. Parang medyo alanganin tayo doon. Parang pang birthday greeting ba siya? Oh, tumatawa na lang sila guys. Sige. Next, balik tayo sa mga hosts. Among the 4 hosts, who is most likely to mess up reading the script? 5, 4, 3, 2, 1, race? Ayun. 4 ba yan o 3? 4. Silang 4. Ayan. Yung galing Netherlands. Si Direk? I think same answer. Same answer. Bakit? Anong naging one problem sa tingin ninyo? Meron pa rin po natatandaan paminsan po, kahit na may teleprompter na po, paminsan po nag-mess up pa rin po sila sa mga words po nila at pronunciations po. Kaya yung ginagawa po namin mga writers, paminsan parang sinasimplify na lang po namin yung wordings po para mapadali po yung mga host namin, syempre. Actually, yun talaga din yung problem in terms of sa host. Minsan talaga sa teleprompter, nasa bilis kasi yung sa teleprompter, nandun sa pagkakasunod-sunod ng words. So minsan talaga talaga lalo na kung si host ay masyadong verbal na marami siyang pwedeng idagdag. So talaga nagkakaproblema, but still naging maganda naman yung mga last episodes ninyo. Next, who's most likely to not pay the late fee? Kasi nabalitaan ko kapag late sila during the production and during the shooting, meron silang tinatawag na late fee. At ito yung magiging fun ata nila during the whole duration. So ngayon, director, sino kaya sa tingin mo? Pin-name drop na natin siya. Wag na natin siyang ipakita through ano. Turo nila lang. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ay! Si Direk! So Direk, anong masasabi mo? Sir, ang plan ko, itanong yung treasurer namin kung sino. Yung may mga balance pa na napipay. Parang, feel ko naman, clear na ako sa mga ano ko Clear na nga ba? EP, clear na ba si Direk? Clear naman po, pero pahirapan po. Ay, na para bang naniningil ka talaga ng na parang utang na loob mo na magbabayad siya. Grabe naman si Direk. Na dapat maging role model talaga. Sige, let's have our last question. Who's most likely to be the buzzer beater for the call time? Yung parang 1 minute na lang or sakto, kunyari alas 8 ang oras, ang call time. Sakto siyang alas 8 darating before mag 8:01, yung mga ganong atake. Kaya mga 7:59. Tapos sobrang proud niya na yan. Oo, maaga ako Pasok ako sa call time Sige, 5, 4, 3, 2, 1, race! Ay, buhat ulit ang sariling bangko. Siya talaga. Okay, sige, bakit? Paano?
Sir, wala. Trip ko lang. Basta malapit lang po kasi ako. Malapit lang yung bahay namin. So, nakabantay po ako sa oras. So, kapag 8 o'clock, 7:30, doon ka palang mag-aayos. Opo, sir. Nag-opo ka na eh. Hindi, sige. May mga 30 minutes po na naghihintay ako na na umabot yung time. Basta, di ko po, sinasakto ko talagang dadating ako sa mismong call time. Wala lang, feel ko lang. Bakit ba? Ah. Paano kung na-late ka kagad ng 1 minute? 1 minute lang yun. Papatawarin naman siguro nila ako dun. Okay, sige. Thank you so much sa ating lovely guests, sa ating executives for your participation sa ating Game 1. Next game, simple lang, you just choose between 2 options. We would like to invite other members to play, yung ating mga ibang mga miyembro ng Generation Zaya. Walang wrong answers dito, preference lang. Ready? Let's play this or that. So sa game na to, magtatanong ako ng 2 questions at pipili ang ating mga guests between this or that. Let's welcome our guests, ang ibang mga members ng Generation Zaya. Again? Ay, mga late gumigising tong mga to. Minsan, pwede nyo na lang idaan sa pa-channel. Ano yung huling mensahe ninyo or huling lesson na gusto nyong maibigay sa ating mga viewers? We could have done better. Last episode para sa ating Ang one line na gusto ko pong ilim sa ating Gen citizens. kahit bumagsak tayo, natuto tayo, lahat yan dito sa Generation Zaya! In my search for assurance and clarity, I asked myself, what should I do? Where do I go from here? Through the many voices and opinions racing through my mind, occupying my thoughts, I find myself feeling lost, leaving me confused and uncertain. What path should I take? With so many questions and countless decisions awaiting me, I know I can only choose one. Every step you take, every choice you make, should bring joy and reflect your true talents and potential. To achieve your dreams, you must first know where you want your life to lead. Embrace the passage of time. Understand that the journey ahead may include moments of loss, but each step will shape your future. This is where your journey begins. A journey of discovery, of challenges, and of triumphs. The passage of time brings lessons, moments of loss, and moments of growth. Each of us holds unique skills, talents, and potential. How we bring out that potential is up to us. Will it be through writing a script, a story, or a biography? Or through photography and videography, showcasing imagination and creativity? Perhaps it's through acting, portraying emotions and characters, or by portraying your talents through dancing, singing, and public speaking. Together, when we recognize and embrace each other's strengths, we create stories that inspire others. We create our paths, paving the way for success and transformation. Years have passed, and the legacy of this course continues to grow. It remains a nurturing ground for achievers, shaping futures and opening doors to endless possibilities. From newscasting, acting, directing, and beyond, our alumni have ventured far and wide. The opportunities are limitless, and the horizon is filled with green pastures of success. Together, we are building a bright and promising future. So sa game na to, magtatanong ako ng 2 questions at pipili ang ating mga guests between this or that. So bibigyan ko lang sila ng 3 seconds para lumipat at para pupunta doon sa pipiliin nila. This or that. Let's welcome our guests, ang ibang mga members ng Generation Zaya. Hello! Ayan, para namang napaka-mahiyain natin. So, dito yung ating mga naging hosts at yung mga staffs natin at members ng iba't ibang mga departments. Sige, pakilala muna tayo ng very quick lang. Pakilala, nickname na lang. Sige. Hi everyone! Hi Gen Citizens! I am Bea. I'm one of the hosts no episode 1 and
episode 5. And I'm also the behind-the-scene video editor. Okay, next. Hi everyone, I am Kyle. I am the episode 3 and episode 6 host. And yun nga, isa ako sa nag-create ng Generation Zaya. So, hi everyone, I'm Lian and I'm of the one head writer. Okay. Hello Gen Citizens, this is me, Kim Chi. Hi Gen Citizens, this is me Jessie and I am the social media manager and also one of the segment writer. Hi Gen Citizens, it's me again. I'm Francis and I am one of the hosts on episode 4. I mean the only host on episode 4 and one of the writers also. Hello everyone, I am Azalea. So, ako yung taga BTS ng videos tsaka wardrobe and makeup. BTS videos sa sarili niyang social media. Hindi sa social media, guys, ng Genzaya. So, ready na ba kayo? Again, para sa ating game, magbabanggit ako ng dalawang phrase or dalawang words. Pipili lang kayo, this or that. I'll give you 3 seconds lang para mamili. Bawal na lumipat. Kung anong pinili, yun lang. Wala nang balikan. Okay? Para nasaktan ata tayo doon. Para nakaka-relate tayo. Okay, let's start with our first question. Long shoot or early call time? 3, 2, 1, go! Dito tayo, dito yung kabila. Yan, lagyan natin ng space, This or, sige, dito ako papeso sa gitna. Ayan, this or that. Long shoot or early call time? Ay, mga late gumigising tong mga to. Ito yung mga early bird siguro, tapos ito yung mga late gumigising. Kaya ayaw nila ng early call time. Okay, sige, next question. Perfect lighting or perfect framing? 3, 2, 1, move! Sige, let's ask. Bakit napili ninyo yung perfect lighting? Sa sir, lighting kasi parang yun yung tawag dito, nagdadala siya ng mood ng Genzaya. Every episode, pag makikita nila na maganda yung lighting, very bright, very mararamdaman din nila yung vibes ng talk show namin. Bakit naman perfect framing? For me po kasi kapag perfect framing, kapag maganda na talaga yung framing, minsan pwede nyo na lang idaan sa pachena-chena yung explanation nyo sa lighting. Kunwari, kapag madilim, sabihin nyo na, gusto namin dramatic lighting, ganyan. Pero sa framing, hindi mo Pero sa framing, hindi mo makwento yun. Okay. Sige. Ito ay more on emotion. Ito more on technicality. Okay, sige. Next question. Editing for hours or recording for hours? 3, 2, 1, move. Ay, walang nag-move. Mas madami yung editing for hours kaysa recording for hours. Si Aza. Sige, let's ask Aza. Yes po. Bakit mo napili yung editing for hours? As an editor yourself. As an editor for my own blog. Yes? Ayun po, for me, nakaka-enjoy po yung mag-edit. Yung parang tinitignan ko po yung mga nangyari, yung ganun po. So, di ka na Enjoyable po. nag-enjoy mag-record? Nag-enjoy din po, pero for me, mas editing. Pero yung vlog niya yung in-edit. Yung niya, vlog guys. ko. Sabi pa, yung behind the scene ng vlog ng Genzaya ang kanyang ginagawa. Okay, sige. Next question. Green screen or real set? Ay, okay. Walang namili ng green screen. What do you think is the advantage of using a real set? Do you have a set designer ba dito sa grupo? So, for me po kasi, kapag real set, medyo mas organic, medyo mas realistic po yung atake niya. So, kapag green screen po kasi sobrang hirap i-blend nung tao, pati nung background. So, mas hindi po halatang peke kapag real set. Kasi mas maganda yung framing. Tama? Yes. Next question. Short script or long script? Short script or long script? Again, this
or that? Okay, 3, 2, 1. Short script lang sila. Bakit long script? For me, kasi kapag long script po siya, mas detailed po yung story compared sa short. So, sinasabi niya na hindi daw detailed yung short script ninyo. Papayag ba kayo doon? Akin mas okay yung short script kasi it gives the hosts more room to connect with the guests. Tapos mas nagiging genuine yung connection nyo in front of the camera and outside. Pero yun. Okay, sige. Ngayon naman, medyo babaguhin ko yung game natin. Sige, hawakan natin. Pipili kayo ng sides kung ano yung gusto ninyo dun sa dalawa. And then, I will be giving you each 15 seconds para depensahan bakit yun yung mas okay at mas maganda. So, pwede nyo sagutin. So, mangyayari sa atin, rebuttal tayo. Opening statement, tapos magre-rebut kayo, tapos magre-rebut kayo. Ganon tayo, ha? Kung paano nyo pipiliin. Sige, let's have our next question. Be a host or be the guest? Be a host or be the guest? Be a host or be the guest? Okay. Let's start with the opening statement ng be the host. Ako lang mag-isa? Yes! Kasi I had experience na being a host and knowing more about the guest gives me more insights. Not only doon lang sa specific episode na yun, pero doon din on my personal life, nagkakaroon ako ng real life connections nga. Tapos yung education na nakukuha ko doon sa ating guest. Okay, next. Opening statement. Bakit be the guest? For me naman, sa personality ko is I'm more on mas gusto kong nagsasabi kaysa ako yung nakikinig. So, for that specific episode, tapos ako yung naging guest. So, it's a room for me na parang mag-express pa na parang lumabas sa comfort zone ko, parang ganun. It's an opportunity also. Okay. Rebut? Bakit mas maganda pa din maging host kaysa guest? For me, mas better pa rin maging host kasi it's not everyday na may natututunan kang bago. Tapos, the more na nakikipag-usap ka sa guest mo, the more na marami yung matututunan mo, which is actually very, very helpful din as a student and as a host. So, bakit naman kayo against doon? For the statement that it is an opportunity kasi hindi lahat ng tao expressive. So for one episode na parang sobrang gusto, kunwari ayaw niya na maging guest, tapos napilit mo. So parang yun na, lalabas siya sa comfort zone niya. So parang it's a new opportunity. Okay, sige. Iikot na. Parang umiikot na lang tayo. Sige. Next question. Serious shoot or funny shoot? Serious shoot or funny shoot? So wala tayo. Sige, ako na lang. Charis lang. Bakit funny shoot ang mas gusto ninyo? Kasi sir, pag serious shoot, mas mas prone siya sa, tawag doon, dead air. Kasi pag funny shoot, parang palitan ng jokes, ganyan. Tsaka personally for me, since naging host nga ako, mas prefer ko ang funny shoot kasi ang vibes ko very, bubbly, ganyan. So, mas ko yung good vibes sa isang topic. So what do you think naman? Sige, kahit na pinili ninyo yung funny shoot, ano kaya sa tingin ninyo naman yung advantage ng serious na shoot? Anyone? Serious shoot, most probably less mistakes. Kasi seryoso lahat ng tao on set. Nakikita nila kapag nagkakamali yung mga tao on set. On the downside, masyadong seryoso yung nagiging aura dun sa sa set. Kaya hindi nagiging real yung connection. Medyo nagiging scripted siya dahil sa pagkaseryoso ng set. Okay, sige. Hindi, hold na lang muna. Next question. Mic problem
or lighting problem? Anong mas gusto nyong problema? Mic or lights? Mic or lights? Okay, sige, let's ask. Bakit kaya napili niyo yung mic problem? Dapat wala kayong hawak na mic. Charis na. Mostly po kasi kapag problema yung mic, pwede naman mag-record by phone. So, hindi naman na siya magiging hassle compare sa light. Kasi what if your light pundi na siya or mahina na? So, paano ka hahanap ng i-improvise mo doon? Compare sa recorder or voice recorder na pwede naman sa phone. Kaya nga voice memo is a thing. Ay, parang may pinaparinggan siya. Charis na. Sorry Joke sakit ka lang. nakatingin sorry. For me, mic is one of the most important na gamit sa shoot. Kasi for the TV show, boses yung pinapakinggan. Yung boses... So, ano ba yung mapapakinggan natin aside sa boses? boses ng guest mismo kung ano yung kinakwento nila. So, for one story, one of the most also na pinaka-importante is yung mismong insight and thoughts ng guest. So, bakit mas okay sa'yo na yung lights ay yun na lang yung problema? Pwede namang ma-edit, pwedeng itaas lahat, i-adjust lahat, i-adjust yung exposure, yung brightness. So for me, mas importante yung mic kesa sa light. Okay, sige. Meron pa kayong gustong sabihin? So, for our experience sa shoot, mas better pa rin na mas okay na maging problema yung mic kasi meron namang voice memo and mas better yung quality ng iPhone recorder kesa sa mic, kesa sa merong mic. Okay, sige. Oh. Yung sa mic, kapag sira ang mic, kumakaluskos. Kapag kumakaluskos, mahirap siya sa editing. Kapag ang lighting nasira, pwede mo solusyonan gamit ang flashlight or anything na pwede nating anuhin. Flashlight ng phone, pwede rin natin gamitin ng phone for that. Pero kapag ang mic na ang sira, tapos hindi nyo napansin yun during the set, tapos sa editing, napansin nyo lang nasira yung mic, mahirap nang balikan yun. Kasi kailangan nyo mag-reshoot. Which is akala. Nangyari kasi. Nangyari yan sa first episode. Tama? Tama! Ako, guys, para sa mga viewers natin, personally, my take in this question, mas okay na rin sa akin kahit papaano, although hindi dapat na magkaroon ng problema sa lights, pero ang pinaka-importante, hindi kayo magkaroon ng problema sa mic. Kasi tama nga yun yung pinapakinggan natin na wala naman kasi talagang ibang pagpapakinggan, kundi yung microphone. At kung pangit ang sounds, pangit ang audio, hindi magandang makinig. As a voice artist myself, yun ang puhunan. Boses ang puhunan. Sige, next question. Last question. Long episode or 30 seconds highlight? Siyempre, hindi ka aans dyan kasi yan yung word mo eh. Ay, bakit mas prefer mo yung long episode kesa sa 30 seconds na highlight? For me po kasi, for a long episode, yan, tama yan. More people. For me, kapag long episode po kasi, meron kang enough time na masabi mo lahat ng thoughts mo. Hindi mo kailangang i-cram yung lahat ng information na gusto mong maihatid. So, kapag may long episode ka, pwede mo ma-make sure na lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng gusto mong iparating, maipaparating sa audience mo. Okay. How about sa inyo? Bakit naman highlights yung pinili ninyo? For the reason na hindi lahat ng tao is gustong panoorin yung long. So, it is very prone na may short attention span yung mga tao. So, for me, hindi hadlang yung short, basta informative in terms na like, nasa-summarize mo siya na nandun lahat yung pinaka-importanting information. Yan yung mismong message ng episode. Meron pa kayo? Ay, nagtaas ng ano? It's also one of the things na kailangan na ring maayos as of today. Though di natin malalabanan na yes,
people's attention span is getting shorter and shorter. Pero I think we also want to exercise people's attention span na mas mag-consume sila ng longer contents kasi hindi siya ano nga ng utak. Mas ma-exercise ang utak ninyo. Tsaka hindi ma-apply yung short attention span ninyo sa outputs ninyo. Kung kaya nyong ma-maintain yung attention span ninyo sa isang video, most likely kaya niya rin ma-maintain yung attention span ninyo sa outputs ninyo. Okay. For me naman, kasi mas marami kong matututunan sa long episodes. Kasi parang sa episode ng Gen Zaya, meron tayong mga factually Zaya, meron tayong mga ganon. So, mas marami tayong knowledge na mako-consume. Whereas sa highlights, hindi masyadong yung lesson in general. Sige. Meron pa? Yun nga, yung pinaka-challenge kasi dun sa longer episodes is capturing the attention. You have to always think of a way to capture the attention of your audiences. Lalo na kung ang episode mo is aabot ng 1 hour or 2 hours, 1 hour and 30 minutes in fact is one of the longest episode na kayang gawin sa isang talk show. So bakit, why would we have to stretch ng 1 hour and 30 minutes kung kaya naman natin ilagay yung 1 hour and 30 minutes na yon into a 30-second video. So, dun sa 30 seconds, it's always so informative din naman. Hindi naman nawawala ang informative side ng video. Nandun din yung mga matututunan natin sa ating mga guests. So, why take the longer route over the shorter one? When it takes you, when the both routes takes you to the same destination. Bakit kasi kayo pupunta dun sa Hindi. Para sa ating mga viewers, syempre. Ang highlights naman ay hindi mabubuo kung wala yung longer episode or longer video. And ang highlights ay para lang mabigyan tayo ng overview kung ano nga ba yung meron tayo. Just like yung ginagawa natin with Generation Saya. Maraming salamat sa ating mga members ng Generation Saya for this second game. That was such a fun way to appreciate our team and how they work. Thank you to everyone who joined and shared a piece of themselves with us. Gen Citizens, we're just getting started. That's it for Zaya Mode on. Stick around because we have more meaningful moments coming your way. Alright mga ka-Gen Citizens at mga kababayan, we have finally reached our last segment, ang Final Saya, ang huling bahagi ng ating last episode para sa ating Generation Saya. Hopefully, we'll hear some of our guests' final words, final thoughts, and maybe some advice, a lesson or two, and their final messages para sa ating lahat before we finally wrap things up here on set. So let's start sa ating mga bisita ngayong gabi at ngayong araw na ito. Ano yung huling mensahe ninyo or huling lesson na gusto nyong maibigay sa ating mga viewers? Just a one-liner lang na quote or may nag-stuck sa inyong phrase from your guests or own realization in your reflection during the 6 episodes and even the 7th episode that we're having today. So if I were to summarize everything I've learned so far as a writer, it would be think of your audience, not you. Since as a writer, I'm not really familiar with talk show settings, but I am trying my best, and I want to connect with our audiences better, and as a fellow Gen Z as well, to have more meaningful conversations with our audience and viewers. Our director? In terms of production naman po, siguro, about production, siguro, I would like to say, plan everything ahead. Yeah, kasi time is gold. We can't afford to lose such complications, lalo na kapag nasa production na, dun na nagkakadelay, mga mic problems, lighting problems. So it's much better to be prepared before having an episode. And tendency po, siguro yung mga naging common problems po namin sa pagtatakal sa mga every episode, sir, is yung
syempre nagde-delay yung mga dates ng mga edits, ganyan, where they have each part of the production team has a specific deadline, and kadalasan po sa mga yan hindi po sila nasusunod. So parang it is much better to plan everything ahead in a way na magiging organized for everyone, lalo na kunyari po may na-delay na nag-send ng videos, mga files, ganyan, hindi po organized yung mga files, mas nagde-delay sa mga editors. Tapos kapag naman po wala pa rin mahanap na guest, nagla-last minute, so parang yung quality pa rin ng mismong magiging episode that time is parang nagda-downgrade siya into what we wanted to express more and what we wanted to, alam mo yung, mahirap po yung magkaroon ng second thought na, we could have done better. Parang ganun pa. So, plan everything ahead. So, sa akin naman po, sa buong journey po namin from episode 1 to 6, success po is a fruit of teamwork. So, hindi po magiging successful yung episodes na pinopost namin if hindi dahil sa teamwork po na ginagawa po namin. Okay. And of course, our executive producer. One line na gusto ko pong ilim sa ating Gen citizens ay don't settle for less. So, as an EP po na minomonitor po every aspect ng production team, from writers, from editors, from social media, kailangan po natin i-produce yung best na kaya natin kasi ibang tao po yung nakakakita niyan. So parang nire-represent po natin yung image ng ABCOM, ng OFU, kung ano man po yung nire-represent nyo. Bago po natin ipalabas, i-share sa public, kailangan po dumaan po sa process. Dumaan po sa process para maganda yung makita nila. Kaya yun po yung masasabi ko, don't settle for less. Wow. Palakpan niyo ang inyong mga sarili. Sige, it's my time to speak, no? As your professor for broadcast journalism, I'm really proud with what the effects and yung overall production of Generation Zaya. I know that the pressure is there, especially with your different majors, different requirements, but still you are delivering the best quality that you can have or produce every week. No, although nalilate ka ng pagpasa, nalilate ng pagpapacheck, minsan the day na ng airing ng umaga, or minsan kinagabihan ng Monday. But still, I'm very happy kasi when I check your outputs, okay na siya. Nakita ko yung improvement from the first episode up until to the last episode, na from the first episode, ang daming comments. Ang daming kailangan baguhin, ang daming kailangan puliduhin, ang daming kailangan palitan or what. But still, nandun yung nakita ko yung eagerness ninyo to continue. Your eagerness to do something na hindi nyo pa nagagawa before. And I believe this is your really first time to produce a TV program. No, not just in news production. News production is different with the show kasi talaga, a TV show. Kasi sa TV show, marami kayong pwedeng magkaroon ng problema. And in life, let's say that success is the application of everything we have learned. From focus, from determination, from your perseverance. Everything. Lahat ng natutunan natin. Kahit bumagsak tayo, natuto tayo, lahat yan, pag in-apply natin sa buhay natin kung ano yung naranasan natin before, then we can succeed. Alam ko that in the past years that you are in OLFU and under the leadership of AB Communication, I know you have experienced many problems and struggles in life, yet you're still here. And I'm very thankful for that. And you should be thankful and proud of yourselves. Palakpakan nyo naman yung sarili niyo. Kung hindi dahil sa inyong apat na dati nasa likod ng camera, na ngayon ay kayo na yung mga guests na nandito, hindi rin mabubuo ang inyong programa. Kung hindi dahil sa lahat ng mga members ng grupo, members ng Generation Zaya, from committees, from the executive director down to the members and the committee members, walang mangyaring Generation Zaya. And I'm very thankful for everyone. Pwedeng ba nating pakita yung ating mga
members from our cameras. Pwede ba nating iikot yung ating cameras? Or punta na lang dito sa harapan sa ating pagtatapos. Sige, before we end, punta tayo dito sa sa likod. Lahat, iwanan natin lahat ng mga at para makita kung gaano kadami ang bumubuo ng Generation Saya sa nakalipas na 6 na episodes. Ito po, this is the broadcast journalism students under the first semester of school year 2025 to 2026. The proud members and creators of Generation Saya. Executive producer, any last words? Everyone, congratulations, and I'm so and very very thankful ako sa inyong lahat dahil ginawa niyo yung part niyo. And may mga issues man within the group, pero nandito natapos natin, and sana by the end of our talk show, maalala natin na tayo ang sentro, ay ang kwento! Ladies and gentlemen, this is the final and last episode of Generation Saya. Sana at nawa, hindi to ang huling pagkakataon na makakasama natin ang grupo ng mga Gen Zitizens na magbibigay sa inyo ng information, inspiration, involvement, at empowerment. Once again, I am your host, their Professor Instructor Brian Dave B. Perez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa Generation Zaya! Bye! sa Generation